Magandang gabi po sa ating lahat, brothers and sisters in the Lord. At sa gabing ito, patuloy tayong nagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Sa ating pag-umpisa, let us open this program in prayer. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, thank you so much for this wonderful evening. You gathered us together. Open our heart and mind by the power of your Holy Spirit to appreciate your goodness and the beauty of your church. Cleanse us from all unrighteousness in the name of Jesus, with the intercession of the Blessed Virgin Mary through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to Luke. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of store of evil produces evil. For from the fullness of the heart the mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I command? I will show you what someone is like who comes to me, listens to my words and acts on them. That one is like a person building a house who dug deeply and laid the foundation on rock. When the flood came, the rivers burst against the house but could not shake it because it had been well built. But the one who listens and does not act is like a person who built a house on the ground without a foundation. When the river burst against it, it collapsed at once and was completely destroyed. The Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in the Lord, maayong gabi sa atong tanan. Sister LB from Sweden. Good evening, Brother Nui from Three Angels from Sweden. Good evening, Brother Nui. At sa lahat ng mga viewers. Also from Anime Show, magandang gabi. Si Sarita Ruki. Hanap Buhay watching Sir Erlinda Santos. Sir Erlinda, magandang gabi po. At dito rin sa ating page, si Sir Jumilin, maayong gabi. Brother Vinson Normer E, magandang gabi. Brother Virgelio Padiris, magandang gabi. Brother Alcala Villar Lupis, magandang gabi. Brother Jeep Cruz, magandang gabi. And Brother Carlito Bagyo from Silago Liti. Brother Lito, maayong gabi. Naot giayo na ka sa Ginoo. Brother Bibal Perman, maayong gabi. Diniusab sa atuang peace, Brother John Kyle Eugenio, maayong gabi. Brother Rins Niab, maayong gabi. Brother Juni Saludis, magandang gabi. Brother Ian James, nakapangalan Aki, maayong gabi. And my sister, Sir Adin Dura, maayong gabi sa inyo. Brother Aki, maayong gabi. Brother, sister, Brother Jim Buyi, magandang gabi. Sister Mary Cabalo, maayong gabi. And then
Brother Elmer Pison, mayong gabi. Mayroon tayong association dito, Sister Jemeline. Ano ba to? Ito ba ang ating personal page? Dito? Kasi dito sa kabila, parang sa association rin ito. Agaw, Arsenio, Dura. Agaw, saan kayo? Dito kayo sa association, sa ministry, or sa aking personal page? Brother Barcilis Virador, Brother Artson Magdugo, mayong gabi. Brother Milmar, Brother Mil, thank you so much for your love offering. Sahay, no? Si YouTube. Kasi ang nangyari, Brother Mil, sa atin dito na mga nagbibigay ng offering sa YouTube, pag hindi ako makapag-live ng 1 week, 2 weeks, magpipinalty ako. So kung mag-penalty, mga kapatid, hindi mo makuha ang income mo sa YouTube. Kasi hindi binibigay, kasi hindi ka nag-post ng 10 araw, 20 days. So you will be they will impose penalty and all the ang ato lang business sayo ang mga grasya nga nisulo didto, di na gyud noon nato mapahimuslan, no? Kay ipinalty man ka, so moadto na lang tanan sa ilaha. Pero okay ra gyapon na, grasya ra gyapon na mga igsoon, ano, kay si YouTube nakatabang man sa pag-spread. Bisan pa moingunta nga ang mga halad na gikan sa kasing-kasing sa itong makaigsuuna, no, wala gyud na adto sa tuang Brother Nuidura, pero dako kay gikatabang si YouTube para mag-spread out sa mga balita. So para sa kuha, okay ra gihapon, at least makita mo na ako, kay basig i-cancel niya ta mapareha sa usa ka preacher sa Pilipinas nga gi-cancel ang iyang YouTube kuan, na wala ang iyahang means to communicate. Okay? So mas dako tong iya katong na-cancel, di ba? Nadungog din sa balita, Brother Mil, na-cancel iyang YouTube, iyang mga reels, no, giwala, gi-off ni YouTube for some gitawag natong mga kalapasan sa mga patakaran, o niya dako kay itong iyang income na cancel. Sa to gamay-gamay pa man no, pero mayon ta nga grasya ra gihapon, bisag wala gyud tay makuha, Bisaya lang nako, no, kay in Cebuano masabtan nato. Okay, so yon, thank you also for the YouTube means of communication. Through YouTube we can spread the gospel, we can spread the truth. Gaw Arsenio, yes, noted po ang ating clan reunion. Saan ba yan natin gaganapin, brother brother Agaw Arsenio? Please response for Brother Hendrik Romanov man yung gabi, and also Brother Rally CF de Los Santos, and Brother Artson Magdugo, mayong gabi sa atong tanan. Brother Rins ng Lab, mayong gabi sa atong tanan. Now, karon dinhi sa ato ang programa kaganiha, nalipay ta kay we're so happy na nagbigay ako ng talk sa sa Leforce. Itong Leforce is this is the ministry of the Archdiocese of Manila, headed by Dr. Gaines Marie Rosario, kasama sa kaniyang beloved husband ni Brother Noel, no, na the lead Leforce, itong mga Lee sa Archdiocese of Manila. And kanina mayroon tayong gathering at doon ako nagbibigay sa aking understanding of the Catholic faith, how I discovered the beauty of the Catholic Church. So naka-live yun sa TV Maria, sa Radio Veritas, at sa kanilang Facebook page, at sa iba pang mga outlets sa social media sa Archdiocese of Metro Manila. Okay, so excuse muna. So ako naman bilang isang pastor, mga brothers and sisters, na ngayon isa ng Katoliko, no, ang common na mga tanong sa mga kapatid, bakit ka nag-convert?
ngano nakatoliko man ka. So, mga igsuon, no, lisod yun kaayo, sugdan nato sa pag-explain, giunsa pagbuhat sa Ginoo, ang ako ang conversion. Kay unang-una sa ako ang pag-eskwela sa Bible School, I am satisfied, no? I enjoyed my life as a pastor, as a preacher, helping the people. And during the time, I was so convinced na talagang mali ang Katoliko at saka ang aming denomination tama. And dumating ako sa punto, mga brothers and sisters, na nagtatag ako ng aking sariling sikta. Kasi pag magtatag ka ng sariling sikta, Brother G.R. Salgado Plumida, and Sister Belma, Sister Rosalie Mayros, no, kung magtatag ka ng sariling sikta mo, Brother Juni, medyo malaya ka. Ibig sabihin, you are protected by the law. Okay, nakuha ninyo ang punto. If you are under a particular denomination, limited yung paggalaw mo kasi i-assign ka sa isang community, sa isang church, and then mayroon ka, control yung paggalaw mo kasi under ka sa denomination. Tinatawag siyang denominational boundary. So ang isang hindi katolikong pastor na nag-iisip na makapag-preach siya freely, walang ibang isipin at gagawin, mag-register sa kanyang sikta. So yung tiningnan ko yon when I was belong to a particular Protestant denomination, no? Nakapag-aral ako ng isang Bible school na sa Baptist, nakapag-aral ako sa isang Bible school na sa isang denomination na evangelical, no? And then yung mga sa tingin ko doon, kung doon ka sa old denomination, medyo limited ang galaw mo. You have to follow policies, no, norms sa paggalaw mo doon. Kaya nakita ko na sa kung mayroon kang desire to spread kung ano yung nakita mo sa Biblia, it's good to register in the Security Sins Commission. Lalo na sa ating bansa, mga kapatid, ay malaya tayong mag-register ng ating sariling denomination. So we have the freedom of religion. Ibig sabihin, it is provided by the law of the Republic of the Philippines. If we want, in accordance with law, we can register our own religious organization. So, kung nandyan tayo sa isang matinong pag-isip, why not grab the opportunity provided by the law, di ba? So kung hindi ka Katoliko, makita mo yung kalayaan sa batas. Kung ang nag-preach ka man lang sa gospel, why not grab the opportunity na ibinigay sa ating batas? Kaysa magiging under ka sa isang denomination na hindi maproteksyonan ang yung ministry interest. Nakuha niyo, mga brothers and sisters? So kaya, sa atin ngayon, araw-araw, maraming pinaprocess na religious application sa Securities and Exchange Commission. Yung mga pastor na medyo maluwag ang kanilang pag-iisip at mayroon talagang malalim na kaalaman sa batas sa Pilipinas, they are tempted to register their own movement. Kasi pag doon ka, malaya ka. Kung magawa ka ng sarili mong Bible school, maka-ordain kayo ng sarili mong mga ministro, and makagalaw ka freely sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So ako naman, dumating ako sa punto na yan. Pero yung nakapag-establish na ako ng aking sariling sikta na Pure Gospel of Jesus Christ International Ministry Incorporated, where I am the founder and president, yung natanggap ko na ang certificate, di ba? Pag magpa-register tayo ng ating sikta, mga kapatid, sabihan ka doon sa, pag makomply mo na yung lahat ng mga requirements, according with law, nasubmit mo na yung mga affidavit, lahat ng mga documents na required sa gobyerno, na-submit mo na, magsabi yon doong taga Security Sins Commission na October 2, pwede ito ang pizza na this following religious organization
religious group na nag-apply dito, makuha itong certificate ninyo. So ako naman, bilang isang pastor na nag-register, sino namang Brother John hindi matutuwa, di ba? Brother John Kyle, Jokotan, Eugenio, and Brother Richard Salas, Kiblawan, sige. Sabi po ng Baptist, yung pastor, sabi ko, kung hindi kailangan ng religion, bakit nagtayo ng Iglesia si Jesus? Sabi niya, sa Diyo daw yun. Pag-usapan niya mamaya, Brother John. And, so, kasi nakapagtatag ako na aking sariling, tinatawag na sikta, Brother Kenneth, sino namang hindi ka matuwa, di ba? Na you are free to preach what you want. You are not anymore under control by a particular denomination. You are not controlled by the evangelical, by the born again, by the Pentecostal, by the Baptist. You are not controlled anymore. So to me, I was so excited na tanggapin ko yung certificate. So pagdating na sa pizza, na magkuha na ako doon sa certificate, brothers and sisters, no, ay pumunta ako sa SIC, and then doon na nakapila na. Doon na ang tawagan, okay, the Messianic Community Incorporated. Tayo ang founder. The Bread of Life, the Miracle Bread Ministry Incorporated. And then Divine Revelation of the Last Days Incorporated, Divine Majesty International Incorporated. So, doon na tayo na mga pastor. So ako naman yung tinawag na sa akin, Pure Gospel of Jesus Christ International Ministry Incorporated by Pastor Noe Dura. Doon, tanggap ko doon. Sobrang natuwa ako. Alam niyo yung nahawakan ko na ang certificate, no? Nahawakan ko na mga kapatid. Hinawakan ko na. Para, alam niyo, sabi ko kaagad sa Panginoon, Lord, nandito na ang totoong simbahan. Salamat, Lord. Na-approve na ang totoong simbahan. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Holy Spirit sa aking puso, sa iyo lang yan. Hindi yun sa amin. Hindi yun sa akin. So para akong during the time, the excitement and also the contemplation, nagalo-halo. Brother Rini Babor, thank you so much. Noe Dora, Never Obstruct Evangelization, credited to Dr. Gaines Marie Rosario. Ang dali niya nabigyan ng meaning ang pangalang Noe, Never Obstruct Evangelization. So of course naman mga kapatid, I was so happy, pero nagalo-halo yung aking isip. Kasi Lord, nandito na ang totoong simbahan. So at that moment mga kapatid, imbis nakapagtatag ako ng aking sariling sikta, mas lalo akong nag-struggle na maghanap sa katotohanan. Kasi imbis sinabi ko sa Panginoon, Lord, nandito na ang totoong sikta, pure gospel, mangaral na ako, I heard in my heart the message of the Lord that says, that is yours, that's not mine. At yung nag-umpisa ako sa pag-isip, kasi pag founder ka sa isang sikta, no, pwede ka doon mag-check sa libro, kasi mayroong, bago ka mag-submit ng mga pangalan sa sikta ninyo, mga brothers and sisters, kung magtayo tayo ng sikta, dapat alamin mo muna ang lahat ng mga sikta. Kasi hindi pwede na ang sikta na itatag mo similar sa mga siktang na itatag na. So, i-reject yun sa computer. Like for example, magtatag ako ng Bread of Life. I-reject na yun sa computer sa Security Exchange Commission, kasi mayroon nang nagtatag niyan si Pastor Boots Kundi. Magtatag ako ng Iglesia ni Cristo. Bawal na yon, i-reject na yun kasi mayroon ng Felix Manalo nagtatag niyan. Brother Felix Manalo. Magtatag ako ng Jesus Miracle Crusade. I-reject yan kasi mayroon nang nagtatag niyan si Evangelist Wildy Almeida.
Ibig sabihin, itong mga sikta dito sa Pilipinas na makita natin, mayroon yung official record sa sa Security Exchange Commission. Okay, nakuha ninyo ang punto. So, pwede magtatag ng Baptist Church kasi marami ng Baptist sa Pilipinas. Mayroon tayong Conservative Association of Conservative Baptists in the Philippines. So, iba rin yung sikta sa mga Baptist. Mayroon tinatawag na Baptist Conference of the Philippines. Mabait yun sila na mga pagka-Baptist. So, another sikta yun sa Baptist. Mayroon tinatawag Primitive Baptist Church in the Philippines. Mayroon rin tinatawag, iba rin yun. Mayroon rin tinatawag na Missionary Baptist in the Philippines. Iba rin yun. Mayroon rin tinatawag Fundamental Baptist of the Philippines. Iba rin yun sila na pagka-Baptist. Mayroon rin tinatawag na Convention Baptist of the Philippines. Iba rin yun sila. Northern Baptist in the United States of America. Iba rin yun sila. So kahit na Baptist sila, they are divided. So pag magpunta tayo sa sect, tulad sa akin, nakapag-register sa aking sikta, alamin mo ang lahat ng mga sikta bago ka mag-submit ng possible names of your denomination. So kaya ako pabalik-balik kasi yung una kong pag-submit sa 5 names, similar sa naka-register na. At dito ang gobyerno, ang nakasaad doon, sino yung founder sa Baptist, Fundamental, sinong founder sa Bread of Life, sinong founder sa CCIP, pastor. We will convince people na itong aking sikta, Pure Gospel, ito ang biblical na sikta. Kasi kung sabihan ko mga kapatid na itong sikta na aking itinatag, hindi ito ang sikta, hindi ito ang reliyong itinatag ng Panginoon, sino naman ang maniwala sa akin, Brother Mark? Si Sir Aluna, who will believe me? If I will tell the people, I am the founder of my denomination, who will believe me? Kahit ang aso at pusa ko, kahit ang katulong ko, hindi maniwala sa akin. Si pastor pala ang founder. So, maghanap ako ng ibang mga strategy. Huwag tayong maggamit ng mga negative word na yung tinatawag, maghanap ako ng palusot. Hindi natin gamitin yung palusot. Maghanap ako ng paraan. No, yung positive magandang paraan paano ko ma-convince ang mind sa aking mga tao na ito talaga ang simbang itinatag ng Panginoon kasi wala akong choice. Kung hindi ko yun gawin mga kapatid, sino naman ngayon na magpa-convert sa aking sikta? Dapat kondisyonin ko ang mind sa aking mga tao. I have to condition the mind of my people that this is really the real church. Kasi pag hindi ko yun gawin, paano ko makagin ng mga convert from the Catholic? Okay, so nakuha ninyo. So, kaya nga, ang mga sikta ngayon na aabot na ilagay natin sa Pilipinas na mga 15,000. Ang lahat ng mga sikta na nandito sa Pilipinas na presently active, of course, kanya-kanya ang pag-claim. Kanya-kanya ang paghahanap ng mga paraan, kanya-kanya ang paghahanap ng mga strategy, no, mga through a preaching presentation, mga art of preaching presentation, how to convince my people na itong aking sikta ay yun ang siktang itinatag ng Panginoon. Wala akong choice. Kasi pag hindi ko to gawin, walang susunod sa akin si Sir Annalyn. Kaya nga, the first business of the founder sa isang religion is to condition my people. No? To present to them some biblical support. No? Some biblical verses to justify my action. Bakit ako nagtatag ng aking sariling sikta? Bakit ako nagtatag ng aking sariling relihiyon? Ngayon, bakit common itong argumento mga kapatid na hindi makaligtas ang relihiyon? Kasi kung very common ito sa mga bagong sikta na sumulpot, kahit na sa akin, common to sa akin kasi kung ang pinaka-purpose, bakit sabihin ko mga kapatid na religion cannot save, in order to discourage Catholic from the religion. Diba? Na maghanap ako ng mga verses sa Biblia na ang reliyon hindi makaligtas para mawalaan sila ng believe sa religion ng Katoliko. Para sa akin na sila maniwala. The time na ang isang Katoliko, ma-convert ko siya, ma-convince ko siya na
religion is cannot save, no, walang value, and then madala ko na siya sa aking bagong sikta. Kasi ang argumento diyan, yung pag ang isang Katoliko ay matalino, Sister Annalyn, pastor, kung ang religion hindi mahalaga, kung ang religion hindi makaligtas, bakit mo ako kino-convert sa religion mo? O bakit ka nagtatag ng iyong sariling religion? Ang isang Katoliko na matalino, ganito kaagad ang sagot niya. So pastor, kung ang religion hindi makaligtas, kasi John 14:6, I am the way, John 1:12, those who believe in His name will have the power, the right to become children of God, and then just to believe in Jesus, and because just believing in Jesus, I am saved, so religion is not needed anymore. So if religion is not needed, because of that, bakit dalhin mo ako sa religion mo? Kasi kung hindi na importante ang religion, hindi na kailangan ang religion, hindi, wag mo na akong kumbinsihin sa religion mo. Manatili na lang ako dito sa Katoliko. Di ba mga kapatid? So dapat ang Katoliko ganun tayo magsalita. So kung ganun ang argumento na ang religion hindi na kailangan, bakit kino-convert mo ako sa religion mo? Bakit dinodoktrinahan mo ako na magpabinyag sa religion mo? Bakit dinodoktrinahan mo ako na aanib sa religion mo? If religion is not needed anymore. Di ba? Kasi yung ano na yan, patutsada na yan, yung patutsada na yan, ang target niyan to discourage Catholic to remain faithful in the religion. Kaya itanim namin sa isip ng mga Katoliko na hindi mahalaga ang religion para hindi na sila makinig sa pari. Hindi na sila magpunta sa misa kasi hindi na yung kailangan. Hindi na kailangan ang misa. Hindi na kailangan ang confession. Maniwala ka lang kay Kristo. So ang patutsada na yan, no, ang pinapatata sa argumento na yan para ma-discourage ang isang Katoliko at makinig na siya sa akin. So mayroon akong purpose, no? Tulad na mga kapatid, nandito si Brother Nonoy. Nonoy, magandang gabi. Tulad na mga kapatid sa Brother Edwin Yap, Sir Belma, magandang gabi. Na Christ alone. Yung Christ alone, brothers and sisters, ang pinatamaan ko niyan is ang mga santo. Dapat wala ng santo, wala na si Maria, wala na si San Jose, wala na si San Pedro, kasi itanim ko sa isip ng mga tao na Christ alone. So, mayroon akong malicious motive. Ang motibo ko para ang mga tao, itakwil na nila ang mga saint, hindi na sila mag-recognize sa mga santo. Ibig sabihin, gagawa ko ng doktrina para mayroon akong patamaan, aral ng Katoliko, di ba? Like for example, sa pastor pa ako, pag sabi ko Christ alone, pag sabi ko Grace alone, Brother Ariel Coray, magandang gabi. So sa pastor pa ako, pag sabi ko na Grace alone, ang tinitira ko niyan is ang 7 sacrament. Grace alone eh. Hindi na kailangan ang 7 sacrament na baptism, binyag, confession, misa. Grace alone is enough. Nakuha ninyo? So, when I was a pastor, pag mag-preach ako sa grace alone doctrine, mayroon akong patamaan. Ang patamaan ko ang 7 sacrament. Pag mag-preach ako ng Christ alone, mayroon akong patamaan sa mga San Pedro, ang mga santo, mga pista. No, dapat wala ng pista. Kasi Christ alone, Christ is enough. Hindi na kailangan na kilalanin pa natin yung mga taong yun. Dagdag lang yun sa problema yung mga taong yun. Mga ganun ba? Oh. So Christ alone is enough. So kasi ilang alone yun ang doktrina namin. Christ alone, faith alone, no? And then Bible alone. Pag mag-preach ako sa pastor pa ako ng Bible alone, Father Tony, magandang gabi. Pag mag-preach ako ng Bible alone, ang patamaan ko ang magisterium.
Sinasabi ko lang yung aking mga ginawa noon ba. So pag magsabi na ako ng ng Bible alone, ang aking titirahin ang magisterium at saka ang tradisyon. Hindi na kailangan ng tradisyon, hindi na kailangan ang magisterium, ang apostolic authority because Bible is enough. So by presenting my argument of Bible alone, mayroon akong sisirain na aral sa Katoliko. Ang sisirain kong aral sa Katoliko, ang magisterium, ang apostolic authority at ang tradisyon. Yung mga history of the church, hindi na yung kinakailangan para sa ating kaligtasan. The Bible is enough. Ganon yon. So, para maintindihan niyo mga kapatid ba, sa pastor pa ako, kung magtatayo ako sa isang aral na Bible alone, mayroon akong dapat patamaan. Ang magisterium, ang Santo Papa, ang mga obispo, at ang tradisyon. Hindi na kailangan yung mga canon law, mga history. No need. Bible alone. Then sabayan mo ng sigaw-sigaw. Mga kapatid, sa Biblia, sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 13, verse 16, all scripture is inspired by God and is useful for teaching, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be equipped for every good work. Alam niyo mga kapatid, ganun ako sa pastor pa ako, alam niyo mga kapatid, sinasabi sa Biblia na the scripture is enough. All scripture is inspired. Hindi na kailangan ka pa ng obispo, kailangan ka pa ng Santo Papa din, sabay sigaw. Hallelujah! Praise the Lord. So, yung mga member mo, sumisigaw rin. So, pagkatapos sa preaching mo, na-brainwash mo na talaga sila. Kaya pang magsabi kayo ng magsabi na kayo ng Santo Papa, di ba tayo mga Katoliko, common sa atin, sabi ni Pope Francis, di ba? Kaya pag yung mga magsabi ang mga obispo sa mga homily nila, sabi ni Pope Francis ang yung yung sa environment, no, na nakalimutan ko, no. Ikot-kot yung mga saying ni si Francis, allergy kami niyan. Kaya yung bago pa ako nagiging Katoliko, parang kumakati yung tainga ko pag magsabi na, sabi ni Pope Pius X, mga ganon, Pope niya, kumakati kasi nasanay ako na dapat Biblia lang. So kung mangaral ako ng Christ, ng Bible alone, ang patamaan ko magisterium at saka ang tradisyon. Okay? Pag mangaral ako ng grace alone, ang patamaan ko ang 7 sacrament. Na hindi na yun importante kasi grace is enough. Pag mangaral ako mga kapatid na Christ alone, ang patamaan ko ang mga santo. Hindi na kailangan yung mga santo kasi Christ is enough. So sino namang member ko na hindi maniwala sa akin? So sinira ko. Every time I will present a doctrine, grace alone, sinisira ko, mayroon ako mga aral sa Katoliko na sisirain. Pag mangaral ako na Christ alone, dapat sisirain ko yung mga debosyon kay Padre Pio, kay Pedro Calungsod, kay San Lorenzo Ruiz, mga debosyon kay St. Paul, San Pablo, lahat. Mayroon akong patutsada. Ginamit ko ang Christ alone doctrine. Okay? So pag magsabi na ako na tinatawag na mga kapatid na Bible alone, mayroong pinatamaan. Kung magsabi ako na faith alone, mayroon akong patamaan yung mga works of mercy sa Katoliko. Dapat matulungin tayo. Matthew chapter 25 verse 30 to 40, works of mercy, no? Itirahin ko yun. Kasi ito mga Katoliko, kailangan nila na magawa pa sila ng mabuti para magiging kumplito ang kanilang kaligtasan. Hindi na kailangan yung work of mercy. Faith alone is enough. So mayroon akong mga titirahin. Every time I present a particular doctrine. And then because of that, napakasarap pakinggan. Marami rin ako na-convert mga kapatid. Marami ako na-convert sa aking sikta. Pero alam nyo, yung aking sikta na itinatag, iniwanan ko talaga kasi alam nyo,
Pati ako, dumating ako sa punto na nakarealize ako ba, habang tinitingnan ko ang libro sa Sikh, di ba doon sa libro sa Sikh, number 1 hanggang sa 10,000 ang mga nakalista doon ng mga sikta. Oh. Nakalista doon ang daming sikta sa buong Pilipinas. So ngayon, ang realization ko mga kapatid, yung tiningnan ko yung lista, para akong nalungkot. Kasi lahat ng mga founder nag-claim na sila ang totoo. Marami rin silang Katoliko na akay. Alam niyo mga kapatid, pumasok sa aking puso at isip ang mensahe na malaki ang pananagutan ninyo sa araw sa paghuhukom. Kasi linayo ninyo ang mga tao sa katotohanan. Ikaw nagtatag ka ng sikta mo. Ilan kayong haharap sa hukuman ng Panginoon? Puro kayo claim ako. So ako, of course, nag-claim ako. Yun naman ibang founder, nag-claim din sila. Sa harapan ngayon sa Panginoon, sino ang totoo sa amin? Baka magsuntukan kami doon. Ang founder ang founder sa Firstborn, si Iltagon sa Mindanao, ang founder sa G12, ang founder sa Bread of Life, ang founder sa sa Revelation Ministry, ang founder sa Yuswa. Baka magsuntukan kami doon na ilan kami magsuntukan doon? Mga 20,000? Kasi puro kami nagsasabi na kami lang ang totoo. Ngayon, kung bigyan kami ng pagkakataon, magawa ang Panginoon ng isang General Assembly sa lahat ng mga founder. O sige, sino ang totoo sa inyo? Puro kayo nagsabi na kayo ang sugo ng Panginoon, kayo nagtatagay na sikta ninyo. Sige, sino totoo sa inyo? Hindi kayo sinugo na magtatag ng mga sikta ninyo. Gawa-gawa lang kayo ng istorya. Diba? So, doon ako nakarealize na, of course, ako gumawa rin ako. Bakit hindi ka magawa? Ikaw, na-approve na ang sikta mo. Diba, Brother Lito? Kahit, si Brother Lito nandito sa aking sapatos. Wala ka ng choice kasi approve na ang sikta mo. Dapat magpakamatay ka sa ginagawa mong mga istorya. Kasi kung hindi mo yun gawin, bakit ka nagtatag ng sikta mo? So gagawa ka hanggat mamatay ka sinasabi mo. So kaya alam niyo mga kapatid, bakit pinadaan ako sa Panginoon na katatag na aking sikta, Brother Robert? Why the Lord allowed me, Sister Nadit, Brother John Melinio, to establish first my own denomination bago sa aking conversion to the Catholic Church? Kasi pinadaan ako sa Diyos doon. God allowed me to establish my own denomination before my conversion para ma-feel ko yung, kasi nandoon ako nakatatag ako na aking sikta. So, naanak ka sa core, when you are already in the core mga kapatid, ambot lang o kung sa kay naa nga, ang mga tao, ang imong mga leader, willing magpakamatay sa imuha. Willing mo hatag og 10%. Tingali, nakita na ko mga igsuon, kana ang among system sa worship, Brother Lito. No, mga igsuon, no? Sister Grace, yung system sa worship namin ba na very emotional. Kasi kung ang tao ay palaging umiiyak during worship, din ikaw ang nakita nila doon sa harapan, mga brothers and sisters, during sa praise and worship, parang mag-develop ng strong attachment. Nakita ninyo? Kasi ikaw palagi, para ka bang, Brother John, na if you are a pastor, mayroon kang isang community na every Sunday, you have the talent to let the people laugh and let the people cry. Brother Jomel, tandaan ninyo yun. You have the talent to let the people laugh and to let the people cry. And then ang preaching mo from 8 a.m. to noon. Mayroon pang panahon sa mga convention na magsalita ang founder
isang araw. Sinong hindi ma-obsess? Nakatitig ka sa mukha ng founder mo isang araw. Sa atin sa Katoliko, ang pari kung maghumili, pinakamahaba na yung 15 minutes, 20 minutes, di ba? Kasi kung maghumili ang pari ng 30 minutes, marami nang magreklamo. Sa amin, it's our common practice na you can worship 2 hours and cry there 2 hours, 3 hours. So parang ang emotional attachment is very strong, mga brothers and sisters. Kaya when the founder says, let us give our 10%, hindi mahirap sa amin kasi ang mga members mo is emotionally strongly attached. Ngayon sa atin sa parokya, ang practice sa mga kaparian, dili man sila mugimik sa ilang humili, kay ang ato ang purpose diha sa Katoliko, i-attach nato sila dito sa Eucharistia. Strong attachment to Jesus. Hindi sa person, not to us, but to Jesus, diba? So, kaya sa amin, ako naman bilang isang founder, Brother Alexander, ginawa ko yon. For what purpose? Para ma-control ko yung movement sa aking mga tao. So because of our praise and worship, very solemn, very jolly, after jolly dancing, solemn, crying, and you can really hold the mind of the people. Yun ang aking nakita. But ngayon, when I realize the truth, paano yung mayroon akong talent to hold the mind of the people, to let them laugh and let them cry, and have a strong attachment to me because of the talent I have given by the Lord. Hindi sila na-attach strongly sa katotohanan. They are not strongly attached to the church founded by our Lord Jesus Christ. They are attached to the person. Di ba nakita ninyo ang sa amin na pag magaling na speaker, nandoon naman ang mga members. Iwanan naman yung pastor na magaling na speaker pero matanda na. Iwanan na rin yun. Punta naman sila doon sa medyo mas bata pa at magaling mag-preaching. Din ngayon kung tatanda naman yun siya, mayroon namang ibang preacher na magaling, mahitsura, transfer naman yung mga tao doon. In the Catholic Church, no. Kahit na sinong pari dyan sa katedral, magmisa, basta permanente yung attendance, yung dami sa mga mananampalataya, di ba? Hindi tayo attached sa person, but you are attached to the Eucharist, to Jesus. So kaya sometimes, mga brothers and sisters, magsabi tayo na bakit sa ibang sikta parang mautusan sa mga founder ang kanilang mga followers? Alam ba ninyo kung ano, mga brothers and sisters? Kasi pinopromote ang founder. So like for example na yung mga minister mo doon, parang ilinilip up nila ang founder. Na itong founder namin, ganito ang founder namin. Ipanalangin natin ang founder natin, ang kanyang birthday, mga ganon. So, ang mga tao, kahit na nandoon sa malayong lugar, na ano sila na, attach sila emotionally sa nagtatag, sa founder. Na-attach sila sa founder. Kaya, kung anong isabi sa founder, sinusunod lahat. Kasi all the ministers are promoting the founder na siya ang isinugo ng Diyos. So, nandoon sa promosyon, no? Nandoon sa promosyon, mga brothers and sisters, ang paglalaro. Kaya yung nakita ko doon, mga brothers and sisters, ang tinatawag na malaki ka talaga ang pananagutan ko, mga kapatid. Kani personal to na pumasok sa isip ko noon. Malaki ang pananagutan ko kasi kung mamatay ako, kasi mamatay tayong lahat, diba? Brother Tuldo Kuwit, Brother Rutsin, Sister Susie, Sister Dory,
Brother Harry Caro, Brother Anton, mamatay man tayo. Ang pumasok sa isip ko, kung mamatay na ako, saan kayo mapunta itong mga tao na aking na-convert? Baka ang susunod sa akin, saan sila dadalhin? Ngayon, nandito ako bilang preacher sa Catholic Church. Dinala ko ang mga tao hindi sa aking sarili, kundi sa katotohanan. We have to be faithful to the Catholic Church because this is the mother church. This is the church whose history is from the days of old. Ito ang simbahan, kansang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan. This is the church na ang kanyang kasaysayan ay nagmula pa noon sa ating kaninunuhan. This is the church whose history is from the days of old. Ngayon, nag-isip naman ako, Lord, paano ito? Ang word Catholic hindi man mabasa sa Biblia. Yun ang pumasok sa isip ko. Kaya ako magtatag na lang ng pure gospel of Jesus Christ kasi yung biblika talaga ito. Kasi yung word na pure, nasa Bible, gospel, nasa Bible, Jesus Christ, nasa Bible. So, kasi dapat hindi sa Katoliko kasi hindi nakasulat sa Biblia. Ngayon, pumasok sa aking isip na kung nag-alinlangan ako sa Katoliko kasi hindi nakasulat sa Biblia, nagtatag ako ng aking sariling relihiyon kasi nag-alinlangan ako sa Katoliko, no? Kung doubtful ang Katoliko dahil hindi mababasa sa Biblia, pumasok sa aking isip, mas doubtful ang aking itinatag na sikta. Nakuha niyo mga kapatid? Yung pumasok ko ba na nangyari yung comparison? Kung doubtful ang Katoliko kasi hindi mabasa litra por litra. Sa akin lang tong in my contemplation, no? In my contemplation, no? Biglang pumasok ang mensahe na if the Catholic Church is doubtful and then you establish your own denomination, mas lalong doubtful yung sa iyo. Then mag-argue ako na, yes, ako ang founder, pero biblical to. Nakuha ninyo? Yes, ako ang founder, pero biblical tong ang aking simbahan kasi nasa Biblia. Pero guilty ka. You are guilty of your own doing. Kasi pati sarili mo, linoko mo. O nagpakatatag ka lang. Alam mo naman na hindi si Kristo ang founder sa sikta mo, ikaw ang founder. Nakuha niyo mga kapatid? You know in the first place, tulad sa akin, I am the founder. I know in the first place na I am the founder. How can I say that my ministry registered in the government of the Philippines is founded by Jesus? Paano ko minamanage ang mukha ko sa harapan ng mga tao? Sabihan ko ang mga tao na itong itinatag kong sikta 1960 is the church founded by Jesus. Pumasok yun sa isip ko na ano na lang kaya sa araw ng paghuhukom. Tanungin ako ni Jesus, sino nagsabi sa iyo na magtatag ka ng pure gospel? Kasi Lord, ang Katoliko hindi mabasa sa Biblia litra por litra, kaya naisip ko na magtatag ako ng aking simbahan kasi nagduha-duha ko sa Katoliko, di man naghimo na ko akong relihiyon. O kung nagduha-duha ka dito, mas grabe ng imo. If you doubt the Catholic Church, mas doubtful yung ginawa mo. Kahit pa paano ka mag-justify na word for word sa pangalan ng simbahan mong pure gospel is nakasulat sa Biblia, ikaw pa rin ang founder niyan. Hindi si Jesus. Kaya naisip ko yon. Bago ako nagpabinyag sa Katoliko, iniisip ko yung todo mga kapatid. Isa ko dili maghuna-huna ana nga klaro mo kayo na ikaw nagtukod. So nakita na ko ang sitwasyon sa ubang pong mga founder. I feel what other founder feel. Paano kaya nila yun i-justify sa harapan ng Diyos in the judgment day?
Maniwala kaya si Jesus na ang sikta na itinatag mo, yun ang sikta na itinatag ni Jesus? Ano kaya ang gawin ni Jesus in the day of judgment? No? Baka mga brothers and sisters, ipiring squad ka doon. Ang hatol sa taong ito, no, ginawa akong kapital. Ang sikta daw niyang itinatag, yun ang simbahang itinatag ko. Firing squad. Yun ang pumasok sa, parang tumatawa ako sa sarili ko, mga brothers and sisters, si Brother Jonathan, nandito aking pamangkin, no? Tumatawa ako sa sarili ko, pero nakapag-contemplate din ako. Ako na lang ang nagtawa-tawa, baka sa panahon ng paghuhukom, lahat ng mga founder ng sikta, i-firing squad sila. Linuko ninyo ang mga tao. Gawa-gawa kayo ng sikta ninyo sa idamay pa ninyo ako. Kung magawa kayo ng sikta ninyo, mag-anis kayo sa mga tao, mga igsuon, kaning sikta nga among gitukod, kini among reliyon, kami gyud ang founder ani, dili gyud si Jesus. Mas maluwas pa kaana. Sabi pa siya, sige, pasulod na sa langit kay di na siya butbuton. Unya karon, mga igsuon, na nagtukod kag imong sikta, imong giingon sa mga tao nga si Kristo, morning simbahan ni Kristo, dili ka ang ako na so dili ka firing squad ang hatol sa Ginoo dito sa judgment day. Sa tinuod lang, ang tanan nga founder sa sikta dako kay tulubagon. Ang kani karon mga founder sa Pilipinas, they have a very serious responsibility during the judgment day. Linuko ninyo ang mga tao. You're misleading people. Akala natin, bigyan tayo ng award doon sa Judgment Day. Naparegister ka ng simbahan mo sa Security Sins Commission and then isabi mo sa mga tao, yun ang totoong simbahan. You are answerable to God. Kaya sa mga founder ngayon na nakikinig, sana makonsensya naman tayo. Yung mga on the process pa dyan sa pagrehistro sa Security Sins Commission, hindi tayo makonsensya. Ang pinipilapan natin doong affidavit, di ba? Isulat doon. Ang unang tanong sa affidavit, sinong founder? Kung ilagay mo doon si Jesus Christ, disapprove yun sa SIC. Kasi hingian ka ng ID sa SIC. No? Hingian ka ng ID. What is the name of your ID? So pag hingi ngayon ng ID, hindi Jesus Christ ang pangalan mo, i-reject yun sa SIC. So ako naman bilang founder sa aking sikta, I came to the contemplation and meditation. Pinagnilayan ko yun sa napakataas na panahon. Na kahit na isabi ko sa mga tao na ang lahat kong doktrina is biblical, hindi pa rin ito maka-justify doknati sa aking ipinapangaral na ang aking sikta na itinatag is really founded by Jesus. I am answerable in the judgment day. And what I'm doing, brothers and sisters, of registering a new religion like me is dumating ako sa punto na nagnilay ako na ang ganda naman sa aking mga layunin, pero the truth is I am the founder, is not Jesus. So I continue to discover, brothers and sisters in the Lord, in the truth, and there I discovered about the beauty of the Catholic Church. But sa akin ngayon na nagtatag ng aking sikta, na sana wag na lang ninyo akong tularan. Walang problema sa mga mainline Protestant denomination na nandito ngayon, nakapag-realize na sila, and they are already involved in the ecumenical dialogue with the Catholic Church. Ang pinakamalaki ngayong concern, mga brothers and sisters in the Lord, is kung tulad sa akin, Doc Nati, magtatag ka ng sarili mong religion and then isubmit mo doon sa SIC.
First question, who is the founder? Noe Dora is the founder. And then, you're the founder. And of course, maisip mo, founder ang nakalagay doon eh. Lord, patawad Lord. Parang kinukumpit kita. You are the only founder of the church. But now I use the term here in the Security Sins Commission. I am the, kasi ang questionnaire doon, pagpunta mo sa SIC, when I registered my own religious movement, ano ba to, religious corporation, a business corporation or religious organization, or political party. So kung magsabi ka na religious, bigyan ka ng form religion. So doon ka agad i-fill up mo yung mga documents. And of course, mayroong question, who is the founder of this? So isulat mo yung pangalan mo doon. And dumating ako sa punto na while I am doing these things and the certificate of the approval was given to me, I go into the deep contemplation. Para bang nakapag-isip ako na bakit sinulat ko ang pangalan ko doon sa SIC na I am the founder of this church. And I go again in the deep contemplation that Jesus Christ is the only founder of the church. When Jesus said in Matthew 16:18, and so I say to you that you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not overcome against it. From this verse of Matthew chapter 16 verse 18, I realized that there's only one founder of the church, our Lord Jesus Christ. Using myself, to be approved in the laws of the Republic of the Philippines that I am the founder of this church. Parang I'm not comfortable. Kaya I move into a deep contemplation, and there I open my heart to study the beauty of the history of the church. And kaya from the history of the church in the apostolic times, just tulad ngayon, di ba? Ang ating sineselebrate na saint, si Saint Pope Cornelius, no? And si Saint Bishop Cyprian, na pinatay sa panahon sa persecution ni Emperador Decius Valerian. Pinatay sila dahil sa kanilang paninindigan sa ating pananampalataya, at sineselebrate natin ang kanilang martyrdom ngayon sa araw na ito. At itong mga taong ito ang nanindigan sa katuwiran at sa katotohanan. Tinanggap nila ang kamatayan para lang patunayan na ang pananampalatayang Katolika, kung saan ating kinaaniban ngayon, ito ang simbahan na dapat nating ialay-alayan sa ating buhay. Kahit man kamatayan tulad sa ginawa ni Saint Cornelius, isang Santo Papa, na tinanggap niya ang kamatayan sa kamay ni Emperador Decius, and si Bishop Cyprian, tinanggap niya ang kamatayan sa kamay ni Emperador Valerian para lang ipatunay sa mga mananampalataya na mayroon tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. At itong simbahan na ating kinaaniban, ang simbahang Katolika, millions na ang namatay, nati, dahil sa panindigan sa katwiran at sa katotohanan. Bakit ba tayo matakot kung kunin man ang ating buhay dahil sa ating pananampalataya? Why not be afraid to offer our life in this church that Jesus founded? Today, as we celebrate the martyrdom of these two great saints who offered their life for the sake of the truth. Doon nasabi ko, alam niyo, yung nabasa ko ang New Testament dictionary, page 640 na 638, na ayon sa kay George Corian, ang author, na hindi bababa sa 38 million ang napatay dahil sa pananampalataya kay Kristo.
That is a New Testament dictionary authored by George Corian. Hindi bababa sa 38 million ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Of course, karamihan sa kanila, Katoliko, na pinatay during the persecution of the Roman Emperor. Kung totoo itong sinasabi ni George Corian sa kanyang libro na New Testament Dictionary, na hindi bababa sa 38 million ang namatay sa mga membro sa simbahang Katoliko dahil sa kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan, sa kanilang pananampalataya sa Eucharistia, na sinong kakain sa aking katawan at iinom sa aking dugo may buhay na walang hanggan, because of their conviction na there is life because we partake the true body and blood of Jesus in the Eucharist, hindi bababa sa 38 million. Bakit ba tayo matakot, Brother Peter, na ialay ang ating buhay sa ating Panginoon sa simbahang ito kung totoo ang sinulat ni George Corian sa kaniyang New Testament Dictionary na hindi bababa sa 38 million ka mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ang nag-alay sa kanilang buhay, tanggapin ang kamatayan para manindigan at patunayan na ito ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa gabing ito, mga brothers and sisters, I still love. Mahal ko pa rin ang aking mga classmate na mga pastor. I keep on having a dialogue with them, with smile, with friendly approach, with dialogue, as the church now is celebrating the year of synodality, na participation communion. We participate, we commune, we connect with those not in full communion to the Mother Church, without condemnation to them. But we appeal to them to be in full communion with the Mother Church. We appeal, never condemn. Kaya sa gabing ito, mga brothers and sisters, sa ating mga brothers and sisters ngayon na nakikinig, sa aking mga kaibigang pastor, na nakikinig, sa aking mga kaibigang kaparian, of course, alam ninyo, alam naman sa aking mga kaibigang pastor na close to me ang aking buhay, no, na kahit until now, I'm still practicing the spirit of brotherhood and continually helping sa ating mga separated brethren in different ways to let them feel about our desire that someday there will be one flock and one shepherd. As Jesus said in John chapter 10 verse 16, I have other sheep that are not in this fold. I must lead them also, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. The desire for the unity of our Christian is in the heart of Jesus, that someday we will be united as one body of Christ. How to do it? Nandyan lang talaga sa ating Panginoon Kristo. We are only responding to His desire of the unity of all Christian positively. We are opening the doors for dialogue, for communication, so that these longings of our Savior for the unity would be realized. So ang ating ngayong mensahe, bago ako magtapos sa gabing ito, are we an instrument of unity, or we are the instrument of division in the body of Christ? Kaya sa akin naman, yung nagtatag ako sa aking sikta, sabi ko, Lord, hindi ko nadagdagan ang 20,000 religion in the Philippines. I made my decision to return to the Catholic Church. And now I'm here at home
in the mother church. Serving the Lord, appealing to the separated brethren, to open the line, to open the communication, and response the desire of our Savior for the unity of all Christians. As I end this, I want to read this in inspiration, how to realize this unity of all Christian in the Catechism number 820 and 821. The Catechism says, Christ bestowed unity on His church. From the beginning, this unity, we believe, subsists in the Catholic Church as something she can never lose. And we hope that it will continue to increase until the end of time. So nga, the desire for unity of all Christian will continue to increase by our cooperation and participation until the end of time. Christ always gives His church the gift of unity, but the church must always pray and work to maintain, reinforce, and perfect the unity that Christ wills for here. So ano sinasabi sa Catechism? Dapat tayong patuloy manalangin sa pagkakaisa sa lahat ng mga mananampalataya. The church must always pray and work. Hindi lang manalangin, kundi gagawa tayo ng anumang dapat nating gawin for the unity of all Christian. Maintain, reinforce, and perfect the unity that Christ wills for here. That is why Jesus Himself prayed at the hour of His passion and does not ceases praying for His Father for the unity of His disciples, that they may all be one, as you, Father, are in me and I am in you. May they also be one in us, so that the world may know that you have sent me. The desire to recover the unity of all Christians is a gift of Christ and a call of the Holy Spirit. So, the desire of the unity to recover the unity of all Christians is a gift of Christ. So, mayroong mga tao talagang binigyan ng gift para kikilos sa pagkakaisa and a call of the Holy Spirit. Catechism number 821, certain things are required in order to respond adequately to this call. First is the permanent renewal of the church in greater fidelity to her vocation. Such renewal is the driving force of the movement towards unity. So, sa loob ng ating simbahan, mga mahal kong kapatid, dapat magkaroon tayo ng permanent renewal. Ano ba yung mga bagay na dapat nating baguhin para yung mga nasa labas ma-attract sa atin? Okay? So, ano ang dapat nating baguhin? Yung mga ugali natin, attitude natin na makadistract sa mga nandoon sa labas, no? Dapat nating baguhin. Permanent renewal. The second one in the Catechism 821 is the conversion of heart, as the faithful try to live holier lives according to the gospel. For it is the unfaithfulness of the members to Christ's gifts which causes division. So because hindi tayo faithful to Jesus, no, to His teaching, to the gospel, sometimes it is the root of division. Number 3 is prayer in common, because change of heart and holiness of life, along with public and private prayer for the unity of Christian, should be regarded as the soul of the whole ecumenical movement and merits the name spiritual ecumenism. So, change of our heart, holiness of life, along with public prayer. We always pray to the Lord for the unity of all Christians. The fourth one is fraternal knowledge of each other. So dapat magsasaliksik din tayo sa kasaysayan, kailan na itatag ang denominasyon na ito, sinong founder,
ano ba ang mga major doctrine nila para may idea tayo sa dialogue. Paano tayo makipag-dialogue? Paano tayo magiging effective instrument of the synodality to other Christian outside of the fold? Kung wala tayong idea tungkol sa kanilang history, tungkol sa kanilang founder, tungkol sa kanilang major doctrine, paano natin sila makausap at paano natin sila masagot properly kung wala tayong proper learning about their beginning, kailan sila nag-umpisa, saan, and bakit sila naitatag. And then ecumenical formation of the faithful, especially of the priest. So dapat na ang mga kaparian mayroon din silang ongoing formation. Paano natin kausapin ang mga kapatid nating ganun yung mga Baptist? Paano ba natin sila kausapin? Mga born again. How can we talk to them? Dapat mayroong ongoing formation sa mga parokya. Paano natin kausapin in a friendly way itong mga hindi Katoliko, hindi yung sa away, no? Impyerno ka. Sagutan nila, ikaw din impyerno. So hindi ganon. Paano natin sila kausapin in a friendly way? No? So ibig sabihin, dapat ma-equip tayo. Tayong mga Katoliko, ma-equip tayo. Mayroon tayong fraternal knowledge. Ano yung mga doktrina nila? Like for example, Jehovah's Witness. Ang mga major doctrine nila, bawal magsalot sa flag. Bawal magsali sa mga military activities, sa mga pulis, sa mga sundalo. Bawal magsali sa politiko. Bawal magbutar. Hindi sila sasali sa eleksyon. Kasi sa diablo yun. So paano mo sila kausapin? No? Dapat mayroon tayong ongoing formation sa mga parokya. Kasi kung ang Katoliko hindi maturuan Nati, paano niya sagutin? Ang Katoliko bilang lamang sabi, patuloy lang kayo dyan sa inyo at patuloy kami sa amin. Bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Bahala na rin kami dito sa Katoliko. Problema na namin dito sa Katoliko. Problemahin ninyo sa inyo. Kasi kami, dito kami. So, paano natin sagutin yung mga doktrina na bawal ang politiko? O tulad yung last day, mayroon akong kausap, ikaw yung mga Katoliko, sumali kayo sa mga political activities. Sa demonyo yan. Sabi ko, brother, saan banda yung mga sa demonyo? Sabi niya, yung military, police, kasi pumapatay sila ng tao. Talaga? Sabi ko, ngayon brother, kung mayroon ba kayong mission, vision na ma-convert ang mga Pilipino sa religious movement ninyo? Of course, mayroon kaming vision na sana ang lahat ay makarating sa katotohanan para sa kaligtasan. Sabi ko, tumawa ko sa kanya, alam mo brother, kung magiging Jehovah's Witness ang lahat ng mga Pilipino, babagsak ang Republic of the Philippines. Paano babagsak siya? Babagsak kasi bawal kayo magtakbo pagka-kapitan, pagka-mayor, pagka-gobernador. Bawal kayo magsali sa military, sa pulis. Bagsak ang Republic of the Philippines. Ngayon, sana kayo pupulutin kung wala ng gobyerno ang Pilipinas. Insya, bahala na si Lord. Sabi ni brother. Sabi ko, bahala si Lord. Wala ng gobyerno, wala ng police, wala ng military. And then, hanggat tumawa siya kasi nakaganon siya. Kung mayroon kayong ambisyon na magiging Jehovah's Witness ang buong Pilipinas, bawal political activities. Bawal kayo magsalute sa flag. Bawal kayo sa military, bawal sa police, bawal kayo magkapitan. Bagsak ang Republic of the Philippines. Bahala na si Lord. Madahan, bahala si Lord. Bisaya man. So hanggat sa dulo tumawa siya, pero at least naka-learn po rin siya ng something, no? Kasi ang doktrina sa mga Jehovah's Witness, bawal lahat. Mas maganda, mas okay pa rin ang Iglesia ni Cristo kasi ang bawal sa kanila yung pagtakbo politiko. Kaya walang Iglesia ni Cristo na tatakbo bilang gobernador, senador kasi bawal yun sa kanilang aral. Pero
mayroon silang block voting sa aral nila na pwede sila magkakaisa kung sino iboboto. But to run in the political office, bawal yun sa mga kapatid nating iglesia. So, medyo mas okay yung iglesia kasi pwede mag-police, ang iglesia pwede mag-military, pwede magboto ng may pagkakaisa. So, hindi nila totally iniwanan ang political life, no? Ang dito sa Jehovah's Witness, total abandonment of the political life. So ngayon, kung hindi ka pa tatakbo, bawal tatakbo sa kahit anong political position, bawal sa military, bawal sa police, bawal ka bubuto, ibagsak ang Republic of the Philippines. Hindi mo ba yun naisip, bro? Hindi napag-isip rin siya. So, hindi ko sa yung saan sa Biblia na dapat yung bubuto? Ay bro, wag na lang tayong mga ganun saan sa Biblia dapat bubuto. Isipin mo na lang kung wala na talagang police, wala na military, puro na tayo Jehovah's Witness, bagsak ang Republic of the Philippines and there will be a chaos, disorder of the Republic. If magiging, kahit na 60% ang magiging Jehovah's Witness, bagsak na talaga tayo. So, mayroon tayong mga fraternal knowledge, brotherly knowledge sa ating mga kapatid para mayroon tayong tinatawag na friendly idea, strategy, how to deal these people in a friendly way. And then, ecumenical formation, especially of the priest, no? Bakit sinabi sa Catechism na kasali ang mga kaparian? Kasi, dapat ang pari ang magturo sa mga parokyano how to deal with these people in a friendly way. Kasi kung mga katikista ang magturo, magpabingi-bingi yung mga parokyano. Katikista man lang yon. So dapat pari talaga, no? Ang magturo. And the next is a dialogue among theologian and among Christian of different churches and communities. So bakit tayo mag-away? Mag-usap na lang, no? Let's talk together. And the last is collaboration among Christian in various areas of service to the mankind. Human service is the idiomatic praise. So, ibig sabihin, kung hindi pa tayo ngayon magkaintindihan sa doktrina, baka magkakaisa tayo sa mga social concern. Mga concern sa ating kapaligiran, Laudato Si. No, yung sulat ni Pope Francis about sa pag-alaga sa ating kapaligiran, we will be united to that. Kung hindi pa man tayo ngayon magkakaisa tungkol sa aral, maybe we will be united in some other concern about society. Okay? So, yung sinasabi na talks the things, no, that unites, avoid to talk the things that divides. So, kung dito ngayon sa ating spirit of ecumenism, sharing the truth in a friendly way, of course, wag mo na, kung kaibigan tayo, Sister Josie, wag mo na tayong bago pa tayo nagkita, ang pag-usapan kaagad natin, Brother Jerome, Brother Romulo, ang pag-usapan kaagad natin, yung mga issues na hindi agreeable both parties. Magsuntukan tayo niyan. So let us talk muna the things that unite. Ano yung mga bagay na magkakaisa tayo? And then, by the guidance of the Holy Spirit, by the inspiration of the Holy Spirit will guide us. Kaya actually mga kapatid, itong sinishare ko sa inyo ngayon, ito ang ginawa ko sa aking mga pastors' friends, sa aking mga classmates, na we talk together, then we talk the things that unites, bago natin pag-usapan yung mga bagay na medyo not agreeable to both parties. Ngayon mayroon na pag-usapan na natin ang mga bagay na nakakaisa tayo, pwede natin pag-usapan yung mga bagay slowly, yung hindi tayo magkakaisa. Kaya sa gabing ito, mga brothers and sisters in the Lord, after sharing my life, how I realized about the truth of the Catholic Church, and how I experienced being a founder and president of my own religious movement, I thank the Lord for this life of experience before my conversion to the Catholic Church, and I can feel what they feel. Kaya dandahan lang tayo. Yung mga kapatid natin na magsabi na, yung mga pastor dyan, ginagamit lang nila ang mga mahirap para lang sila magkapira.
mga brothers and sisters, let us talk the truth. Maybe yung mga bagay na medyo below the belt, i-avoid natin, no? Pag-usapan natin ang katotohanan because the truth will set us free. Kung mayroon man silang mga ibang mga ganon, no, i-pray natin sila sa Panginoon for the realization by the inspiration of the Holy Spirit. Kaya iyon ang aking ma-share, and thank you so much for all your patience, and thank you so much sa inyong pag-subscribe. Sa lahat kong mga followers sa Facebook, ini-encourage ko kayong lahat to subscribe to my YouTube. Kasi kung mag-subscribe kayo, you are already 26,000. Mag-subscribe. Ang aking subscriber nandyan pa sa 15,000 ang aking subscriber. Kung mag-subscribe ang mga followers, no, ang isang page ko, personal page, 15,000, the other page is 26,000. Kung mag-subscribe, malaking tulong yon sa ating ministry. Alam na ninyo, ang ating tulong, we can disseminate the truth for the glory of God. Brother Dexter Fortaleza, Sister Caruana from Lana del Norte, and thank you so much, Dr. Nati Pagadot, our former Executive Secretary of the Commission on Biblical Apostolate of the Catholic Bishop Conference of the Philippines, sa lahat ng mga kaparian, sa lahat ng mga pastors na kasama ko ngayon, no, wag nating dibdibin yung mga aking sharing, but ating pagnilayan, no, ang mga bagay na magdala sa atin sa pagkakaisa para sa kalulhatian at kapurihan ng ating Panginoon Kristo. Brother Ernie Makidato, magandang gabi po Brother Ernie, Sister Jamilin, Brother John, thank you so much sa inyong mga prayers, sa inyong patuloy na suporta sa ministry. At gusto ko lang magpasalamat yung ilang araw na nagpunta ko sa iba't ibang mga lugar, no? Kasi sabi ko sa inyong brothers and sisters, i-pray ninyo ako. At nagpasalamat din ako sa mga financial help na tumutulong through GCash habang ako naglalakbay from one place to another. Malaking tulong talaga. Kasi yung doon ka sa lugar na yon, nagbibigay ng mga dialogue, ng mga usap-usapan, darating yung love offering, makatulong, makabili tayo ng merinda, makadagdag pamasahe, makabigay ng pamasahe sa ating mga leaders sa ministry, pabalik sa kanilang mga bayan. Napakalaking tulong talaga. At alam niyo mga kapatid, yung magbigay kayo sa akin, hindi ninyo yon binibigay sa akin. Alam ko, binibigay ninyo yon dahil sa Panginoon. Kasi ako naman, hindi naman ako maparito, Brother John, kung hindi dahil kay Jesus. Because the Lord called me, nandito ako. So kung magbigay kayo sa akin, hindi yon para sa akin. Para yon sa Panginoon. Kasi ang ginawa ko dito, para man sa Panginoon. Hindi man ako gumagawa, mga kapatid, para sa aking sarili. Gumagawa ko, bringing souls back to the Lord and bringing souls back to Jesus. So, any love offering na pumasok, huwag nating isipin na para yon kay Brother Noe. Para yon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kasi hindi man ako makagalaw, mga kapatid, kung walang mga kunting mga tulong. Hindi man ako makaikot sa buong Pilipinas. Kaya gusto ko lang pasalamatan yung mga tulong ninyo na binigay. At saka, nagproblema tayo ngayon sa GCash kasi alam nyo, ang GCash, sa nakaraang mga araw, hindi nagbigay ng, update kung sino yung nagpadala. Kaya hindi ako makabigay ng thank you sa mga cell number ninyo na, thank you sister, thank you. Kasi, pumasok lang yung small amount, and then, walang update dito sa Pero ngayon, bago lang nagbalik ang update. So, pwede na ako makapag-thank you. Pero yung mga hindi ko nabigyan ng thank you, sorry naman kasi ilang araw hindi gumana si GCash. So yung mga small offering natin para sa kalulatian ng Panginoon. Ako naman nandito, hindi dahil para sa aking sarili, Brother Ernie, kundi para sa Panginoon. Alam niyo, kung pagpipiliin ninyo ako, gusto ko rin nandoon lang sa bahay, mag-alaga sa aking mga alaga. Kasi alam niyo mga kapatid, yung palagi kang sumasakay ng eroplano,
Hindi iyon, that is a very challenging Brother Kenneth Bustamante, Brother Kent, yung palagi kang sumasakay aeroplano at saka tulad ngayon maulan, paraging mag-turbulence, kung pwede naman sabi Lord, sabi ko Lord, mag-ano lang sana ako, bigyan lang ako ng talk doon sa Facebook at saka sa YouTube. Kasi may mga panahon na nakakatakot talaga ang paglilipad sa aeroplano, Brother Kenneth, lalo na kung mayroong mga low pressure. Pero dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kanyang simbahan, ino-offer natin ang takot natin sa Panginoon. Lord, ikaw na ang bahala sa aking mga paglalakbay. Palaging pagsasakay ng eroplano para makapunta sa iba't ibang mga dako ng Pilipinas. It's up to you. Kung mayroon pang invitation, Lord, puntahan ko. Kung wala namang invitation, magpahinga na ako. Ngayon, ang invitation natin, left and right sa buong Pilipinas. Ang iba, tinatanggihan natin kasi conflict na. Bro, mayroon nang nakapag-imbita, nakabook na ako. So kaya, nakakarisgo, no? Ang ating mga always, okay man lang yung sakay ka ng aeroplano, twice a month. Wag yung, sunod-sunuran, mga brothers and sisters. Pero, because of the Lord, we offer the rest, no? Ang risgo sa ating araw-araw na pag-travel. Tulad ngayon, mag-angkas ka dito sa Metro Manila. Nakakatakot yung angkas. Pero wala tayong choice upang madali. Kasi kung hindi ka mag-angkas, Brother Kenneth, baka makarating ka sa Paranaque, hindi ka pa ako nakarating ngayon. Pero kung angkas, lumulusot-lusot, madali ka lang makalusot. Pero ang risgo sa angkas, pero dahil sa ministry, ginawa natin. Kasi kung hindi natin yung gawin angkas sa Metro Manila, iwan ko kung kailan kayo makarating sa Quezon City. Kailan ka makarating doon sa Caloocan. Kung nandiyan ka sa taxi. At saka sunod-sunuran yung mga dialogue mo. Being ito, let us end this block. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Hesus, salamat po na na-realize namin that you are the only founder of the church. And personally, as a founder of my own denomination, I realized that in the day of judgment, I am responsible to my action. And because of that realization, I humbled myself and accepted the truth and was baptized and confirmed to the Catholic Church. Kaya nga, Lord, bigyan mo ng liwanag ang lahat ng mga founder sa iba't ibang sikta sa buong Pilipinas. Okay naman yung founder. Wag lang magsabi na kami lang ang maligtas, ang amin lang sikta ang totoo. Marami namang religious organization na founder, Franciscan o anuman, but they're not saying that we are the only one to be saved. That's why tonight, Lord Jesus, alam namin na kung nag-worry kami sa napakaraming mga siktang sumulpot ngayon sa buong Pilipinas. Kung nag-worry kami, alam namin na mas lalo kang nag-worry, Panginoong Hesus. Sana, Lord, sa magitan ng iyong kapangyarihan, paigtingin mo ang aming paninindigan sa simbahang itinatag mo. Yes, we know about the spirit of synodality, to participate, to commune, to connect, to journey together, to talk together. But we need to be frank. We need to be honest of telling the truth in love. Help us, loving Father, in this mission you have entrusted to us to spread the truth by the power of the Holy Spirit. Continue to bless the Catholic Church and also continue to bless our separated brethren, that someday there will be one flock and one shepherd. Continue to be with us according to your promise
that you will be with us always until the end of the world. Bless all of us as we end this vlog. In the mighty name of Jesus Christ, your Son, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, magandang gabi. Bukas ulit. Maraming salamat. And happy Saturday. Bukas, we will use our influence, encourage people to attend the celebration of the Eucharist. Use our influence to invite, to encourage everybody to attend the Eucharistic celebration bukas. God bless us all, and mabuhay ang Simbahang Katolika, mabuhay tayong lahat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos.